Kaugnay sa lagay ng ating mga kababayang stranded sa Saudi Arabia, makakausap po natin si GMA News stringer Bong Concha mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang tanghali, Bong. Si Mariz Umalieto at live tayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Mariz. Una sa lahat, kumusta na ba ang sitwasyon nyo ngayon dyan sa konsulado natin sa Jeddah? Well, sa ngayon, tensyonado itong ating mga kababayan dito at sila ay iisa lang hinihingi nila makauwi ng Pilipinas. Kaya pag pumupunta ang mga tao doon, mga bulusita, mga NGO at maging kaming mga media, iisa ang nakikita namin sa kanila, maitit ang mga ulo ng mga tao doon at gusto nila, ayaw na nila makinig ng explanation o kung ano pa man. At iisa lang kanilang hinihingi makauwi sila ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Oo, anong mga dokumento ang hinihingi sa mga Pinoy na stranded at bakit di sila makauwi pa sa ngayon? Ang problema lang ating mga stranded dito sa Jeddah o Saudi Arabia, pag sila ay tumakas sa kanilang mga employer, doon na nagsisimula na mahihirapan sila makauwi ng Pilipinas dahil kailangan nila makasecure ng no objection certificate mula sa kanilang employers. Dito kahit na bumili ka pa ng ticket na business class, kung wala ka namang exit visa, hindi ka rin makakalabas ng Saudi Arabia. At tanging employer lamang ang makapagbigay ng exit visa. At kaya ito ngayon ang nire-request ng ating konsulada at embahada sa ating mga manggagawa na makipagtulungan sila at ibigay ang mga detalye ng kanilang mga employers para matawagan nila mga employers ng mga manggagawa nito at mapakiusapan na makahingi ng no objection certificate para mabigyan sila ng maayos na pag-uwi sa Pilipinas. Pero yung mga employer mismo ba, na halimbawa yung iba sa mga kinontak na, talagang freely ba ibinibigay nila yung exit permit na yon? Or at least yung maaari silang paalisin na? Pumapayag ba sila? Isa ito sa malaking problema na kinaharap ng ating mga manggagawa dito, no? Iba-iba kasi ito eh. May mga employers na madaling pakiusapan at may mga employers naman na talagang pahirapan. Ang iba rito sa mga employers ito, bago ka bigyan nila ng exit ng no objection certificate, ay hinihingi nila na bayaran sila sa mga naggastos nila sa pag-recruit sa kanilang manggagawa. Minsan nangihingi sila ng nagkakahalaga ng $2,000, minsan $1,000. Depende yun sa employer doon sa kung paano niya i-treat yung manggagawa niya na tumakas sa kanya. Ngayon, pag hindi nagbigay itong manggagawa ng halimbawa, hindi babayaran ng employer, hindi magbibigay ang employer ng no objection certificate. Pagkatapos naman, meron namang ibang mga employer hindi na ma-allocate. Hindi na malaman ng ibang mga kababayan natin kung saan nila kukontakin yung mga employer. Kaya isa ito sa mga malaking problema na kinakaharap ng ating mga manggagawa rito. Kaya lagi nilang hinihiling sa ating pamahalaan na sila raw ay mapauwi na ng diretsuhan. Ito yung tinatawag na general amnesty. Oo. At ano ang mabibigay na tulong sa kanila ng ating konsulado? Maliban dun sa ngayon, nakaka-stay sila dyan sa labas ng konsulado natin sa Jeddah. Sa panayan ko kahapon sa ating Consul General dito na si Consul Oriel Norman Garibay, kanyang sinabi na nakipag-ugnayan na sila sa Ministry of Foreign Affairs dito sa Saudi. At humingi na sila nag-request na sila na i-waive yung mga penalties na dapat bayaran ng mga manggagawa natin at katulad ng mga penalties sa ikama, sa absconding, para mabawasan yung burden doon sa pagbabayad ng mga penalties na yun. Yun ang unang ginawa ng ating konsulada. Then, ito ng mga Saudi Ministry of Foreign Affairs, willing naman makipagtulungan sa ating konsulada. Actually, hiningi nila doon sa ating konsulada na kunin ang lahat ng detalye ng mga employer nila, yung mga manggagawang yung mga undocumented workers nito, yung mga tumakas, na hinihingi ng Saudi Ministry of Foreign Affairs ng lahat ng mga detalye ng mga employer nila, pangalan at address, at tutulong sila na makipag-ugnayan sa mga employers nito at para mapapayag sila na makahingi ng no objection certificate sa ating mga kababayan para makauwi na sila ng Pilipinas. Alright. Maraming salamat, GMA News stringer Bong Concha.